Hello! Magandang araw sa inyo lahat. So, nag-uumapaw yung message sa akin regarding dito sa topic na to, no? Pero bago lahat, men, di ba? May i-address lang akong comment dito. I don't know, bigla ako na high blood, ano? Shout out kay Ma'am TJ Music Lover in Japan. So, ang comment niya kasi sa akin, simple lang naman yung comment niya sa akin. Sabi niya ganun, ito regarding do sa fake video at yung tungkol do sa mga nabibiktima ng fake video. Bigla masasabihin ako ni ma'am na problema na nila yon, hindi mo na problema yon. Ma'am naman, ang tinatopic ko dito ay public interest. Hindi naman yan hindi naman yan private problem na yung nabalitaan ko in private ay nagpukpukan sila ng kaldero. Wala na talaga akong pakialam doon dahil hindi naman nilabas sa publiko at wala namang interest ang publiko doon eh. Yung detalye kung paano siya pinukpok sa ulo. 'Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito ay public interest, mga videos na nilathala sa publiko. So ikaw, katulad mo, nasabihan mo ko niyan kasi ang video ko ay nasa public. 'Di ba? Nasa public yung video ko. Kaya nasabihan mo ko ng ganyan. Actually, namroblema ka rin doon sa inaano. Kaya mo ko sinabihan eh. Kaya mo ako binawalan na problemahin yung ganung bagay. Kasi nakita mo ang video ko sa public. Namumroblema ka rin doon sa sinabi ko. Kaya gumawa ka ng paraan para tumigil ako sa ginagawa ko. Na wag mong gagawin. Diba? Paulit-ulit ko naman sinasabi yan. Wag mo akong pipigilan. Kasi freedom ko ito. As long as na hindi naman private yung pinakikialaman ko. 'Di ba? Wag mo kong babawalan. Hindi naman hindi naman masama yung pag-comment sa channel ko. Hindi naman masama. Granting na yung i-comment ko sa akin ay tungkol dun sa argument na nire-raise ko. Yun sana maintindihan nyo. 'Di ba? Argument ang laban natin. Yung mga ganitong comment, ma'am, I'm so sure hindi ka naman bobo, di ba? Kasi nasa Japan ka, wala namang bobo na may kakayahang makapunta ng Japan. I'm so sure, ginamit mo ang talino mo, kaya ka nakapunta dyan sa Japan. Pero minsan, hilutin natin yung utak natin minsan at palawakin. Di ba? Bago tayo magsalita ng ganito. Ganito ang matatanggap ko sana kung inano mo na lang ako, kinontra mo ko doon sa argument na ni-raise ko eh. Ganito mga kababayan, hindi bawal mag-comment sa kahit anong video. Hindi siya bawal. Granting na i-comment mo ay may kinalaman naman doon sa sinasabi ko. 'Di ba? Wag nyo kong pipigilan. Ano na yan rights ko kasi, isa sa mga rights ko na mag-express ng sarili kong opinion or ng sasabihin ko. Now, kung mali yung ginagawa ko, pwede nyo naman ako idemanda. Kung sa tingin nyo lumalampas na ako doon sa karapatan ko. 'Di ba? Or pangalawa, pwede mong kontrahin yung argument na ni-raise ko. Hindi ko naman sinasabi na mag-comment lang kayo dyan ng positive tungkol sa akin. Pwede kayong mag-comment ng negative. Granting na pasok yun doon sa argument na sinasabi ko. For example, ganito sinabi ko, ang sabi ko, hindi totoo yung video ng idol mo. 'Di ba? Ngayon, na-hurt ka. Gusto mo ipagtanggol yung idol mo. Ipagtanggol mo yung idol mo tungkol doon sa sinabi ko. Hindi yung tumigil ka. Wala kang karapatang magsalita. Hindi mo na problema yon. Di ba, men? May utak ka naman siguro. Kaya nga sinasabi ko nakapunta ka ng Japan dahil may utak ka. Ngayon, gamitin mo yung utak mo para kontrahin yung sinabi ko. Hindi bungo. Hindi siya fake. Totoo yan. Sa kadahilan ng ganito, ganyan, ganyan. Matatalo mo ko doon kung may i-present ka sa akin na counter-argument doon sa sinabi ko. 'Di ba?
Pero yung hindi mo na problema yon, wag ka na magsalita. Di ba, men? Kasi ano ma'am yun eh, salita yun ng walang utak eh. Yung para na-hurt ka, natamaan ka sa sinabi ko na hindi mo na kaya i-depensahan, na pinapatigil mo na lang. However, kung maghahain kayo ng counter-argument, iti-test ko yan. Babalikan kita sa sinabi mo. 'Di ba? Patuloy tayo doon sa topic natin. Ito ay tungkol doon sa kumakalat ngayon na balita. Doon sa isang membro ng LGBTQ na pinatayo daw yung waiter ng 2 hours. Tingnan natin to. Sana ba yun? So ito yung issue. Ito ay si Jude Bacalso. Sabi dito sa post na to, trending ngayon sa social media ang post ni Jan Calderon laban kay Jude Bacalso, isang dating journalist sa ABS Cebu na nagpatayo ng waiter sa loob ng 2 oras dahil tinawag siya ng sir. Ayon kay Calderon, nangyari ang insidente sa isang restaurant sa Ayala, Cebu. Inakala niya na si Jude Bacalso ang may-ari ng restaurant at kinausap lang niya ang waiter. Ngunit pagbalik niya, nakita niya halos 2 oras nang nakatayo pa rin ang waiter. Hindi niya natiis at nakialam na siya. So, ano ba yung issue noon? Ito yung issue. Here's the full statement of Jude Bacalso, a member of LGBTQIA plus community, in response to the viral incident that happened in a restaurant in a Cebu City Mall on Sunday, July 21, 2024. What transpired between me and the staff of staff at a restaurant was a series of errors. Yes, I was addressed as sir. No, I did not scream or shout at the wait staff who did. My students call me sir and my nephews and niece call me uncle. So it is no skin of my nose, and it is funny to me that transphobes seems to think I am anguished by it. I am used to being misgendered, and if it's an honest mistake, I take that as an opportunity to educate. Kasi nga, 'di ba? Di umano pinatayo niya daw ito eh. Siguro ine-educate niya. Because I am close to the owners of the restaurant, I informed them directly instead of taking it thoughtlessly to the court of public opinion. The error was made even more jarring to me since one of the owners is a beautiful trans woman whose own transition I have witnessed through the years. Did the staff stand here for hours? Yes. We were waiting to resolve it with the owners. Did I demand that he stand there as a punishment? No, the supervisors there when I discussed with the airing staff that perhaps a gender sensitivity seminar would benefit them. The supervisor acknowledged that this incident was a wake-up call to them and they would welcome the opportunity. Anong sabi? English kasi eh. Hindi, ito yung pagkakaintindi ko. Yun daw, yung papatayo niya doon sa waiter. Ini-educate niya lang daw. 'Di ba? Ini-educate niya lang daw. Pero ang issue dito, natawag pa rin siya ng sir. Pero yung pagkaganon, ito nakikita kong problem eh, 'di ba? Yung may-ari naman daw ng restaurant ay member din daw ng LGBTQ. Bakit hindi ka na lang mag-address do sa may-ari at ba't kailangan ikaw ang mag-seminar diyan sa waiter? 'Di ba? Kasi pagiging anong tawag dito?
pagiging self-righteous to eh. 'Di ba? Direkta ka dun sa direkta ka dun sa may-ari mismo. Kaya nga ako 'di ba pagka nag-a-address ako pagka may problem do sa video, do sa may-ari ng video ang dinidiretso ko. Ang problema naman yung mga aso ng may-ari ng video, yun ang daldal ng daldal sa akin. 'Di ba, men? Tapos ito yung management ng nung restaurant, ito yung may official statement dito, 'di ba? The management of Ulis Street of Asia stands by our employee involved in the incident. He along with his teammates have our support. Akala ko ba we aim to provide safe and respectful environment for both our guests and our people. We are taking steps to better handle the situation moving forward. Ito hindi ko maintindihan, tapos meron pa dito isang statement na we are deeply concerned the incident. Alin ba dito na una? That happened this past Sunday. We have sat down with the server involved and the rest of our team to console and brief them following the altercation. Rest assured that we are educating our people and placing their welfare of utmost priority. Likewise, we express our apologies to our guests. Your concerns are well noted and will help us move forward towards a better customer experience. Ulis Street of Asia respects and celebrates people from all walks of life, including our LGBTQIA plus community. Discrimination has no place in our restaurant. Yung ako for me, ang nagiging issue dito, natapakan lang siguro yung pride ng natapakan lang siguro yung pride nung LGBTQIA. Kasi ito, I don't know dito sa culture natin sa Pilipinas kasi, yung pagiging bading kasi ay parang derogatory term na. 'Di ba? Ginagawa nilang synonymous ang bading pagka duwag, 'di ba? Yan kasi ang during Japanese times pa ganyan, baka mamaya panahon pa ng Spanish Ganyan na kasi dati noon Pagka kahit simpleng suntukan lang sa kalye hindi ka haharap sa akin, bakla ka ba? Parang ang dating kasi pag sinabing bakla ay duwag. At parang pag sinabing bakla ay kabawasan sa pagkatao. Yan ang mangyayari dito sa society natin. Now, ngayong bagong panahon na modern na tayo, hindi na kinukonsider na derogatory term yung pagiging miyembro ng LGBTQ. Kasi nung araw kasi abnormal yan sa totoo lang Sa Middle East nga, pinaparusahan yan, di ba? Pagka miyembro ka ng LGBTQIA. Dami na niya. Dati LGBT lang, no? Ngayon, so, yung culture kasi na yun, ang culture kasi, hindi kasi nawawala yan Kasi, dumadaan yan, daang taon yan bago i-create yung culture na yan. So, may mga residue pa yan na pagka ikaw ay miyembro ng LGBTQIA ay mababa ang tingin sa'yo. 'Di ba? Ngayon, tanggap na sila sa society natin. Meron na silang Pride Month, meron na silang mga... Ito kasi ang nagiging problem Siguro nung bata pa yan si Sir. Si Sir na anong name nun, si Jude Bacalso, nung bata pa yan siguro nabubuli or may napagdaanan siya before na hindi maganda na hindi maganda sa kanyang buhay regarding sa pagiging miyembro niya ng LGBTQIA. Kaya siguro napaka-sensitive niyan. Karamihan sa mga ganyan, mga sensitive talaga.
Ultimong si Vice Ganda sensitive sa ganyan eh. Ang lakas-lakas mang asar nun pero pagka inasar mo yung kasarian niyan, sobrang sensitive. 'Di ba? Ngayon, lumalaban sila sa sa equality, quote-unquote equality. Pero diyan sa sitwasyon na yan, napatayuin mo yung waiter. Pagiging equal pa ba yan, men? Na 2 hours mong ipatayo dahil inaddress ka lang na sir, na hindi naman mali yun eh. Hindi naman mali yun eh. Paano kung halimbawa sa religion nung tao ay ang lalaki ay lalaki at ang babae ay babae lamang. May mga religion na ganyan na hindi nare-recognize yung ganyan. Yung pagtawag kasi sa'yo ng sir, respeto yun eh. 'Di ba? Pag sinabing sir, nire-respect ka nun. Kasi Old English yung sir eh. Meaning kasi ng sir, Lord. Yung sir. Kaya nga yung mga knights, di ba? Mga ginawang knights sila Sir Paul McCartney. Kahit yung mga knights sila Sir Lancelot, Sir Percival. Yung mga knights ni King Arthur, sir ang tawag. Kasi Lord ang meaning yan. Ibig sabihin, nire-respeto ka kaya sir. Kaya lang, syempre, feeling mo sa sarili mo ay babae ka na, Kasi sinasabi mo, may sir bang maganda? May mga post siya na ang ganda-ganda ko, tatawagin niyo ako ng sir. Tapos andito na naman yung feeling. Ito na naman yung mga post niya, yung ni matama na ang mga feeling perfect. Hindi pagiging feeling perfect yon, 'di ba? Kino-call out ka lang kasi syempre yun ang tingin ng tao eh. Wala namang mali doon. Kung tawagin kang sir. Hindi, for me, may mali ba doon? Tapos ito para ma-compensate para ma-compensate yan, magdi-display siya ng pera, 'di ba? Para ma-compensate ito yung pinost niya na to na sardinas at maraming pera. Parang pinapakita niya dito na ako ay humble at the same time marami akong pera. Na hindi ko naiintindihan yung mga ganito, na kasi nga maling-mali yung maling-mali yung ito ang tinatawag na false humility. Maling-mali yung pinapakita nito ni for me sige, opinion ko ito. 'Di ba? Basta mixed up yung utak ko ngayon magulo ang utak ko ngayon kaya hindi ko ma-express ng masyado, pero maling-mali ito, men. Tapos ito, namimigay ka na ng GCash, Hindi mo namamalayan, pera mo na yung pinapairal mo para maka-earn ng respect. 'Di ba? I feel like babae ako nakakulong sa katawan ng lalaki. Ganito kasi yun, ma'am. Ay, ma'am or sir. Ganito kasi yun. Ito tinatry ko hindi maging sensitive tinatry kong maging sensitive sa sasabihin ko. Kaya naghahang ako ng konti. Gusto ko hindi magiging offensive ang sasabihin ko. Pero sir, ganito. Kinreate kasi tayo dalawa lang ang kasarian ng tao. 'Di ba? Kayo, hindi naman kayo pinagbabawalan kung feeling nyo ay babae kayo. Freedom nyo naman yan na feeling kayo babae. Pero hindi nyo sakop ang isip ng tao, ng ibang tao. May tumawag sa'yo ng ma'am, okay lang. Dahil, feeling niya, babae ka rin.
Pero may mga tao kasi talaga na sa ayaw at sa gusto mo, lalaki pa rin ang tingin sa'yo. At right naman nilang mag-isip ng ganon. Hindi mo kasi pwedeng kontrolin yung tao dahil nati-threaten yung ano yung subjective point of view ng tingin mo sa sarili mo. Kasi subjective yan eh. Para sa akin, ako ay, katulad na, I feel like babae. Feel mo lang yun. 'Di ba? Feel mo lang na babae ka, pero lalaki ka talaga. Sa ayaw at sa gusto mo. At hindi naman tinatanggal sa iyo yung karapatan na yan eh, na feel mo na babae ka eh. Kalayaan mo yan. Nagkaroon na kayo ng kalayaan. Feel mo babae ka. Okay. 'Di ba? Pero wag mong kokontrolin yung kalayaan ng ibang tao na isipin na lalaki ka. Kasi wala sa ano nila yun eh. Wala sa system nila yun eh. 'Di ba? May binigay naman sa yung respeto eh. Tinawag ka ngang sir eh. Respeto na yun. Kung ano ka doon, ito pa yung masakit dito eh, no? Kasi ang mag-a-argument yung mga yan, hindi, kung talagang, ang tingin ko sa likod, dapat i-address mo ako kung ano yung pinapakita kong forma ko. Kasi nga, nakapang babae siya siguro ng forma. Ganon, kailangan i-address siya bilang babae, ano? May mga inaano ka dito, may mga pinopost ka dito, no? Tama, nagbibigay na siya ng Gcash, siya na pinapakita niya yung Gcash niya. Pang-compensate na lang kasi yung pera eh. May sinabi siya dito na yung achievement ko, may pinapakita yan na achievement niya daw eh. Tatawagin niyo kung yung ano, yung achievement ko, ba't nawala na yon? Hanapin ko yun, ano. Pero pinagmamalaki niya yung achievement niya na siya daw ay malayo daw yung narating niya. 'Di ba? Minsan, saan na ba yun? Hahanapin ko nga yung, wait lang ha. Hindi ko yata na-save. Hindi ko yata na-save yun. To. Mga hampas lupa na basher daw. Ito yung mga post, hindi ko na makita itong mga post na to eh. Di ba? Bago kayo mang-hate, look what I have achieved. Hindi naman nakukuha yan sa achievement na ganyan. Yes, malayo na narating mo siguro, ano. Malayo na narating niya siguro, pero hindi naman yan ganyan eh. Hindi naman nakukuha yan sa ganyan eh. Sa achievement eh. Yung pagiging ano mo, pagiging entitled mo masyado, yun kasi ang problem dito. Ang ganda-ganda ko para matawag na sir, dapat may mga waiter walang common sense matanggal. I don't know if it's true, ano. Totoo ba itong tweet na to? Minsan nagdududa na ako kasi may mga kumakalat na ganito na hindi naman totoo. 'Di ba? Parang contradicting ito do sa pinost na nagyakapan na sila nung waiter. 'Di ba? Kasi ganito nangyayari, itong mga katulad ni Sir, kapag hindi na nanalo sa argument na ipapakita, na madalas yan sa ghost hunting community, may mga ganyan din talaga. Na pagka hindi na nanalo sa argument, i-mention na nila na may farm sila, na kung naaalala nyo yun, 'di ba, na sila ay ganito, inaangat na nila yung sarili nila eh. Kung tutuusin, wala namang kinalaman ito eh. May kinalaman ba ito doon sa issue? Yan, yung na-achieve mo na yan. Walang kinalaman yan sa issue.
Parang ganito lang yan, men, ano? Nang bastos ka ng, ano, ng tao. Let's say, nanuntok ka ng waiter, halimbawa. Kahit pa sabihin, at das binash ka, ano, kahit pa sabihin mo na may na-achieve ka na ganyan, it doesn't change the fact na nanuntok ka pa rin ng waiter. Wala ito. Parang pagpapaangat na lang ito sa sarili eh. Wala ito. 'Di ba, sir? Wala naman yan eh. Ano naman ngayon kung ano na may na-achieve ka na ganyan, men? Wala pa rin. Doon pa rin tayo sa issue. Huwag nyo ilihis ang issue sa ano yung pamimigay ng GCash pag ano. 'Di ba? Wala kang apology. I don't know, nag-apologize na ba 'to? Wala namang ano eh. Wala namang minsan kasi masyadong yung mga ano, I'm so sorry po ano. Karamihan sa mga ganyan, may mga kilala naman ako miyembro ng LGBTQ na hindi naman ganito. 'Di ba? Pero karamihan, ano, hindi naman lahat. Karamihan, ano talaga, may yabang sa katawan talaga. Lalo na pagka malayo ang narating. Kasi, pang-compensate nila yun eh. Siguro, nung lumalaki sila, lagi sila nilalait. Lagi silang, dahil nga doon sa kasarian nila. Part ng paglaki nila siguro yun, ano. Pero ano eh, sometimes kapag lumalampas na kasi minsan eh. Pagka ano na, yung nakaramdam ka na ng power, lumalampas na kasi minsan yung ano eh, yung masyadong sensitive. Ayoko magsalita ng ano. Kasi baka magkamali ako na sasabihin. Nag-struggle akong maghanap ng magandang word para i-describe. Ito na lang ano, message ko na lang. Lahat po tayo ay pwede makaranas ng diskriminasyon. Hindi lang kayo, miyembro ng LGBTQ, hindi lang kayo ang nakakaranas ng diskriminasyon. At lahat tayo matatanggap naman natin yun eh. Depende sa pagtanggap eh. Ikaw na actually ikaw na pinagmamalaki achievement mo. I'm so sure edukado ka kaya mo na achieve yan. 'Di ba? Dapat ang pangunawa ay nasa iyo na lamang. Kasi ikaw ang nakakaintindi men eh. 'Di ba sa magkakapatid, laging yung kuya or ate yung umiintindi do sa bunso. Dahil ikaw, medyo marami-rami na natutunan mo eh. Advance ka kumpara dun sa mga, yan eh. At yung pagtawag sa inyo yung sir, sa totoo lang, hindi naman insult yun. Paggala nga yun eh. I don't know kung saan mo napulot yun na bastos ka siguro. Ayoko, wala naman siya sinabi siguro na bastos siya, no? Pero bakit mo sineminar yun? Ng 2 oras. 'Di ba? Kung hindi ka na-offend dun sa sinabi nung waiter. Ito, babalik ako do sa discrimination kasi lahat tayo nakakaranas niyan. Yung pagiging mahirap mo. For example, pagpapasok ka sa mga high-end na designer boutique. Halimbawa sa Shangri-La, pag mukha kang mahirap, pwede ka ma-discriminate doon. Titingnan ka mula ulo hanggang paa. May pambili ba ito ng Louis Vuitton? O, pwede yun ha, sa pagiging mahirap mo. Sa pagiging kalbo mo. Halimbawa, wala kang buhok. Pwede ka rin ma-discriminate. Pwede kang gawing katatawanan sa mga kwentuhan. 'Di ba? Sa pagiging bungal mo, wala kang ngipin. Pwede ka ma-discriminate. Smile ka nga kahit alam na wala kang ngipin, di ba? Sa pagiging mataba mo. Di ba? Naalala niyo yung issue dun sa sa jeep na pinababa na nagharap pa sa LTO yun eh. Hindi lang kayo nakakaranas niya ng diskriminasyon. Part na ng buhay natin lahat yan. Yung diskriminasyon na yan.
Part na ng buhay natin yan. Nasa sa atin na lang kung paano natin, ano. May mga tao talagang, let's say, sabihin mo na yung waiter na yun, papanig ako ng konti, dito kay sir, papanig ako ng, maybe, insensitive yung waiter na yun. Ang tanong ba doon, intention niya ba talaga na bastusin ka dahil tinawag kang sir? Hindi naman siguro. Kasi napaka bobo naman nun. Nagtatrabaho siya tapos mambabastos siya ng pagganon-ganon. Dapat yung mga bagay na yung pinapalampas na lang yun eh. Tsaka halimbawa, katulad ng sinabi ko, sa religious belief kasi, pwede mag-conflict sa kanila yon kung ang teaching sa religion nila ay babae at lalaki lang. 'Di ba? Irespeto mo na lang yon. Kayo, nirerespeto naman kayo eh. Hindi naman kayo pinagbabawalan na magdamit ng pambabae at ang tingin nyo sa sarili nyo ay babae kayo. Hindi naman kayo pinagbabawalan doon. Pero wag nyo kokontrolin yung paniniwala din ng iba na kayo ay lalaki. Yun lang kung ang tingin nyo sa sarili nyo, hindi nyo pwedeng yun eh. Utak na ng ibang tao yun eh. 'Di ba? Tinich sa religion namin, babae at lalaki daw eh. Igalang mo rin yun. Bahala ka dyan kung gusto mo magdamit ng pambabae or kung ano ang gusto mong gawin sa sarili mo, bahala ka. Pero yung the way ako mag-isip, wag mo kong kukontrolin doon. 'Di ba? Maliban na lang kung maling-mali yung iniisip ko. Kasi may mga pilosopo na ganyan eh. Wag mo nang kontrolin. Kasi ganito kasi yun mga kababayan ko. Pag ang paniniwala mo ay nakakaapak na ng iba, dun ka na dapat palagan. 'Di ba? Katulad ng mga peking ghost hunter. Kapag yung pinipilit nila, actually hindi naman paniniwala talaga yung ginagawa ng ghost hunter eh. Magigets ko pa doon sa mga manggagamot kung halimbawa naniniwala sila dun sa orasyon nila. Medyo magigets ko pa yun eh. Kasi talaga naniniwala sila na gumagaling sila doon sa orasyon. 'Di ba? Kung may igagalang akong paniniwala, mas maniniwala ako doon sa mga manggagamot, sa mga albularyo. Na pero yung intention mo talaga mameke, hindi na paniniwala yun eh. Kasi alam ko yun ang pupuntusin sa akin. Bakit yung paniniwala ng mga na totoo yung multo, ba't pinakikialaman mo? Hindi naman paniniwala. Belief ba yon? Yung pagdamitin mo ng peking white lady yung yung i-video mo at sasabihin mo sa tao, totoong white lady. Hindi naman belief yun eh. Hindi naman yung actual multo ang sinasabi kong peke eh. Yung video nila ang peke. Yung video na hinahain sa atin, yung sinasaksak sa lalamunan natin na paniwalaan natin. Yun ang problem doon. Kasi wag nyo kong idadaan sa paniniwala namin maniwala kila Donsky. hindi naman belief ang sinisell nun eh. Ang sinisell nun kasinungalingan. Wala namang basihan ng pinagdadaldal nun eh. O asan mo mababasa yung Shilo na inimbento niya? Wala namang ganun eh. 'Di ba? Okay lang sana kung ang halimbawa naniniwala kami na pagka may punso ay may duwende. 'Di ba? Belief na 'yon. Okay, sige. Pero kung palalabasin mo na nag-imbento ka, nagtamba ka ng lupa, palabasin na punso yon at palalabasin mo na may duwende doon, fake yon. Hindi pwedeng igalang yon. Galing sa kasinungalingan yung foundation ng sinasabi mo eh. Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Yung paniniwala sa engkanto, sa multo, sa kulam, sa kapre, kaya ko irespeto yung paniniwala doon. Pero pag may nag-imbento tungkol dito, dyan sa mga paniniwala na yan, yun na hindi ko palalampasin. Di ba mga men? Nagigets nyo na hindi pa. Ba't napunta na tayo doon Hindi, ano ba ibig ko sabihin? Di ba? Mag-a-apply yung kanya-kanyang paniniwala kung ang paniniwala nyo ay
nakabase sa isang konkretong foundation at hindi base sa kasinungalingan. Pwede ko igalang yon. Kung talagang sa religion namin ay bawal kumain ng baboy, I respect that. Kasi may interpretasyon kayong ganun eh. 'Di ba? Kung ikaw sa sarili mo feeling mo babae ka, I respect that. Pero kung ang tingin ko ay lalaki ka, wala ka rin magagawa. 'Di ba? Nag-cross tayo ng path eh. 'Di ba? Pwede mo siguro pwede mong sabihan "Hoy, ma'am ako." Magigets naman 'yun nung waiter eh. 'Di ba? Halimbawa, "Sir, uy, wag mo naman akong tawaging sir, ma'am ako, ang ganda-ganda ko eh." Magigets naman ng waiter 'yon. Simpleng ganun lang, hindi naman tanga yung waiter eh. Hindi mo na kaya lecturean ng 2 oras 'yon, magigets niya 'yon. 'Di ba? Hindi, actually kasama 'yan dun sa sa customer service orientation ko dati eh. Ganito na lang ang rule ko. Pag ang bading ay actually bading lang naman yata. May na-open bang tomboy sa ganyan? Ang rule ko ganito, pagka ang bading ay nakadamit na pambabae, tawagin nyo ng ma'am. Pero kung ang damit niya ay panlalaki, siguro nakapantalon siya nung time na yun. Ano ba suot niya nung time na yun? Tingnan ko nga. Ay generic yung suot mo eh. Siyempre matatawag ka ng sir dyan, maikli pa yung maikli pa yung buhok mo, 'di ba? Anyway, yun na lang ang rule pagka para wala na lang problema. Ganito. Pag yung bading ay nakadamit na pang babae, ma'am ang tawag. Katulad nung sa orientation ko before. Pero kapag mukha naman lalaki katulad nito, kayo din, umintindi din kayo, mga taga-LGBT. Dahil hindi naman kagustuhan na bastusin kayo. Dahil customer kayo eh. Common sense na lang ang gagamitin eh. 'Di ba? So, mga kababayan ko, ano yung masasabi nyo tungkol dito sa issue na to? Paki-comment na lang sa baba. Maraming salamat po. May boses na nagtatas, Congo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudya.